Try mo magsalita. Mic test. Mic test. Buntis na gano'n, giveaway. Yung si, ano, si Abby. Nakikita yung screen eh. Sabi ni, ano, ang sweet natin. Kanino mo cellphone ko, ate? Ay, cellphone. Ate Ray, where are you? Nasa kanas ni. Where are you, Ate Ray? Dito pa kami ko. Ate Ray. Ate Ray, Yeah. First time ba? Sabi sa umay ko. Sasayaw daw eh. Grabe. Ate Ray, I want my kiss to thank you. Really? Wait lang. Thank you. Wow, the earth. Ate Ray, Oh, Ate Ray, look at the earth. wow. Hello. Why is the earth really? Siyempre, di mo ulit try magsalita. Mic test. Hello, good afternoon po. Praise God that binigyan pa rin po tayo ng Panginoon ng opportunity to worship Him, to see His greatness. And praise God po sa maayos na naman pong weather. And nakapag-worship po tayo ng walang takot na baka mabasa ng ulan. So, inanyahan ko po kayong tumayo. Para sa pagtawag ng pagsamba. Let us open our Bibles in Psalms 99. Let's read. Verse 1. The Lord reigns, let the peoples tremble. He sits enthroned upon the cherubim, that the earth quake. The Lord is great in Zion. He is exalted over all the peoples. Let them praise your great and awesome name. Worship at his footstool. Holy is he.
Moses and Aaron were among his priests. Aaron also was among those who called upon his name. They called to the Lord, and he answered them. In the pillar of cloud he spoke to them. They kept his testimonies and the statutes that he gave them. O Lord our God, you answered them. You were a forgiving God to them, but an avenger of their wrongdoings. Exalt the Lord our God and worship at his holy mountain. For the Lord our God is holy. Let's pray. Lord Heavenly Father, truly you are a holy Father, a holy God, a righteous God. We ask for help, Panginoon, sa araw na ito na makikinig kami ulit ng iyong salita, Panginoon. Give us the wisdom, Panginoon, to understand what you're trying to teach to us, Panginoon. Lord, we pray, cleanse our hearts, O Lord, that no sin might hinder us from worshiping you, Panginoon, to this day. May we be filled with your grace, Panginoon, and that grace may be shown to others, Panginoon. Lord, we lift up to you this afternoon of service, Panginoon, or singing or prayers, Lord. Lift them up to you through your Son, our Lord Jesus Christ, who save us, Panginoon, for your glory, O Lord. And may you truly give us the understanding, O Lord, as to why sin is something that is abominable in your presence, Panginoon. May we truly seek in our hearts, Panginoon, where we have sinned against the one who has loved us the most. May we truly be humble, Panginoon. Teach us to be humble. Guide us, O Lord, through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Let us continue to our first hymn. Let's call on Brother Raymond. Let's sing to God be all the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through
through Jesus the Son, but purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Let us go to our scripture reading, which is found in Romans 3, verse 9 to 20. Let us read. Verse 9. What then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave, they use their tongues to deceive. The venom of us is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. They fleet are sweet to shed blood. In their pots are ruin and misery. And the way of the peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. For by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through law comes knowledge of sin. Kantahin po natin ang pangalawang hymno, Take My Life and Live. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in endless praise. Let them flow in endless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, now my good I withhold. Take my intellect and use every chorus Thou shalt choose. Every chorus Thou shalt choose. Take my will and make it Thine. It shall be no longer
shall be thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for thee. May we all sit down and prepare ourselves for the word. May we revere the service for the Lord is holy. So may we call on our Pastor Gomari for the speaker today. Yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ay patuloy na nakakatuwa, no? Tayo ay magkakasama muli upang magpuri, mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito ay pribileyo sa ating parte. Tayo ay nakakapagpuri sa Diyos na nagligtas sa atin. Tayo muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Kayo po ay patuloy na naging matapat dahil kayo'y matapat na Diyos sa bawat isa, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Sa nagdaang linggo ay hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, sa bawat araw na kami po ay mas lalong natututo ng inyong salita. Ito po ay napakalaking bagay sa buhay namin, Panginoon, dahil ang aming sinasamba ang Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po ay muling makakapag-aral ng inyong salita. Patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan ng kaalaman at katalinuhan sa aming pag-aaral, at naway kayo po ang kumilos ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa buhay ng bawat individual na nandito. Kayo po ang patuloy na kumilos sa amin upang maintindihan at magkaroon kami ng lalim, maging malinaw sa aming mga spiritual na mga mata ng katotohanan ng inyong salita. Naway patuloy kayong kumilos at naway kayo po ang madakila sa aming pag-aaral ngayong hapon na ito. Tinataas namin lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ng makapangyarihan na si Jesus. Amen. Ang kasalanan ng tao ay isang katotohanan na hindi maiwasan. Mula pa lang sa simula. No? Ito ay nagdudulot ng pagkasira sa relasyon, tahanan, bansa, at maging sa buhay ng bawat isa. Malinaw na ito ay nakikita sa buhay ng bawat individual. At masasabi natin ito ay isang katotohanan. Isa pa sa paraan upang maunawaan natin ang kasalanan ay sa pamamagitan ng ating konsensya o ang guilt na ating napag-aralan sa chapter 2. Ito ay ating nararamdaman kapag tayo ay nagkakasala. Ang batas ng Diyos ay nakasulat sa mga puso ng bawat isa. Ito ay nasa Romans chapter 2. Kaya alam ng isang tao na mali ang isang bagay dahil sa konsensya na nararamdaman tuwing nakakagawa ng kasalanan. Ngunit higit sa lahat, no? Makita man natin sa bawat individual na ang katotohanan ng isang kasalanan at pati na rin sa ating mga konsensya o ating guilt, nararamdaman natin na may mali. Maging ang mga hindi naniniwala sa Diyos, alam nila ang tama at mali. Ngunit higit sa lahat, walang ibang
kukunan ng katotohanan na mas magpapakita ng lalim at lawak ng ating makasalanang kalagayan sa harap ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito, tututukan natin kung paano natin lubos na mas maunawaan ang kalalaan ng ating estado sa harap ng banal na Diyos. Sa lahat ng pwede nating pag-aralan, matutunan o maramdaman, ang pinakatiyak na katotohanan na ating pwedeng lapitan at panghawakan ay ang kanyang salita. Ang salita ng Panginoon. Dahil ito ay mismong galing sa Diyos. Ito ay mapanghahawakan natin dahil ito ay katotohanan sa pinakakatotohanan. Pinagtibay ni Pablo ang kanyang argumento pagdating sa kasalanan, hindi lamang sa mga hintil sa chapter 1. Ang dami nating mga natutunan patungkol sa kasalanan sa chapter 1 at ito ay nagpapatungkol sa mga hintil. At pati yung mga listahan ng napakaruming kasalanan ng mga tao. At hindi lamang sa mga hintil ito, kundi pati na din sa mga Hudyo na ating napag-aralan sa chapter 2 hanggang sa chapter 3 verse 8. Malinaw na ipinaliwanag ni Pablo na kahit na ang mga Hudyo na may malaking pribilehiyo bilang piniling bansa ng Diyos o bayan at tumanggap ng kanyang batas ay hindi lumapit sa Mesiyas, ang Panginoong Hesus. Kahit meron silang pribilehiyo na maintindihan at matutunan sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi pa rin sila lumapit sa katotohanan ito. Ang hintil ay hindi nabiyayaan ng batas. Ngunit ipinakita ni Pablo na maging sa kanilang mga puso nakasulat ang batas ng Diyos. Kaya lahat ng tao ay walang palusot pagdating sa paghuhukom ng Diyos. Ikaw man ay hintil, ikaw man ay Hudyo, parehas na makasalanan at parehas na karapat-dapat ng paghuhukom ng Diyos. Bakit nga ba rurok ng title, no? Pag sabi ng title, ang rurok ng kasalanan, bakit kailangan ng lahat ang ebanghelyo? Ang rurok, no, ay ibang meaning or translation ay tugatog o pinakatuktok. Sa English ay pinnacle or climax. Bakit nga ba tugatog or pinakatuktok ng kasalanan ang naging title dito? Nagsimula si Pablo sa kasalanan ng mga hintil. At pagtapos nun, ipinunta niya sa mga Hudyo. Ang kasalanan ng mga Hudyo. Ngunit pagdating dito ay mas lalo niyang ipinakita ang tugatog ng kasalanan at ang epekto nito. Ito ay patungkol na sa kabuuan ng lahat ng tao. At ito ang estado ng lahat. Hindi lang mangilan-ngilan, kundi lahat. Ang karamihan sa mga bersikulo na napag-aralan natin ay mga katotohanan na galing sa lumang tipan. Mamaya mapag-aaralan natin sa verses 10 hanggang 18 na ipinagsama-sama ni Pablo ang katotohanan sa lumang tipan upang mabigyan ng tibay ang katotohanan na ang tao ay pawang makasalanan. Ang gustong ipakita ni Pablo ay ang lalim ng kasalanan upang mas lalong mabigyan ng diin ng ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Laging bumabalik. Ang tindi ng kasalanan ay merong nag-iisang paraan. Merong isang pag-asa. Merong isang dahilan upang tayo ay makalaya dito. At ito ay sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Anong gustong iparating ni Pablo pagdating sa verses 9 to 20? Ang kanyang panimula sa mga hintil at maging sa mga Hudyo ay pagpapakita na ang mga Hudyo at mga hintil, tayo po yun, ay una, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito po ay nasa verses 9 to 18. Buksan po natin ating mga Biblia at tignan po natin ang mga bersikulo na ating pag-aaralan ngayong hapon na ito. Sabi sa verse 9, ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit na sa anong paraan, sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Napakagandang statement. Napakalinaw sa isang bersikulo pa lang.
Ano yung ginamit ni Pablo sa simula? Ano ngayon? Ito ay nilikom niya lahat ng katotohanan ng kasalanan ng tao sa Romans chapter 1, verse 18 hanggang Romans chapter 3, verse 8. Ito ay pinagsama-sama niya, mga kasalanan ng mga Hintil, mga kasalanan ng mga Hudyo, at pagdating sa verse 9, ano ngayon? Ito ang tanong ni Pablo sa kabuuan ng kanyang argumento sa mga Hintil at mga Hudyo. Na lahat ng tao ay makasalanan. Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi, kahit nasa anong paraan. Sinimulan din ni Pablo na tayo bang mga Hudyo? Ang ginamit ni Pablo yung tayo, no? Dahil sinasama niya ang kanyang sarili sa mga Hudyo. Hindi siya exempted maging sa kasalanan. Si Pablo din ay makasalanan. Dahil ba sa katotohanan hinirang na nasyon ang Israel at sila ang binigyang kautusan ng Diyos? Ito na ba ang magiging basehan nila upang maging tiyak na sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ano sabi doon? Hinding-hindi. O sa English, no, not at all. Pinapakita dito ang diin, pag-emphasis, at bigyan ng lalim ng katotohanan na kahit sila ay mga Hudyo, covenant, binigay ang covenant ng Panginoon, nagkaroon ng covenant ng Panginoon sa Hudyo, ngunit kahit sila pa ay mga Israelita, ay hindi yun sapat upang sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil maging ikaw man ay Hudyo, ikaw pa rin ay makasalanan. Sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kumbaga sa thesis, no? Sa pag-aaral ni Pablo, sinimulan niya sa mga Hintil at dinako niya pagdating sa mga Hudyo. At ang kanyang napagtanto na lahat ng mga tao, ikaw man ay nabiyayaan o ikaw man ay Hintil na hindi kumikilala sa Diyos, parehas kayong makasalanan. At lahat ng ito ay nilikom ni Pablo at binigyan din dito sa Roma. Sapagkat sa amin, ang sabi niya, may mga theologians na nagsasabi na ito daw ay nagpapatungkol kay Pablo at sa kanyang mga sinulatan. Ito ay nagpapatungkol sa mga mananampalataya daw. Kumbaga maging Hudyo, ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Hintil, ikaw man ay Kristiyanong Hintil, ikaw man ay Kristiyanong Hudyo, ito ay sulat ni Pablo para sa iyo. So, pinagtitibay na ang mga nilikom na argumento at katotohanan ay napatunayan ni Pablo dahil ito ay malinaw maging sa lumang tipan na kanyang inilagay sa mga sumunod na versikulo. Na hindi lang ang mga Hintil, kundi pati na din ang piniling nasyon ng Diyos, ang mga Hudyo, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Hindi po dun sinabi, nasa kasalanan. Ikaw ay nagkasala. Kundi ang sinabi doon, napakalinaw sa English, under sin. Diba? Sa Tagalog, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito ang mabigat na katotohanan sa lahat. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Wala tayong kakayahan o abilidad na mapagtagumpayan ang kasalanan. Napakalinaw. We are under sin. Balik tayo sa verse 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pagdating doon, gaya ng nasusulat, ang salitang gaya, pagdating sa Greek, ay katos, na sa English ay just as, na pagkakahiling tulad ng sinabi ni Pablo sa bagong tipan, ay malinaw sa lumang tipan. Hindi po ito ang pinag-aaralan natin sa verse 10 hanggang sa verse 18, ay hindi po ito sa pagbibigay ng hyperbole or exaggerated. Hindi niya po binanggit itong mga sinabi sa verse 10 to 18 para lang bigyan ng mas lalong diin ang kasalanan. Kundi ito ay malinaw
na sinabi sa lumang tipan. So kung ano yung sinabing sa lumang tipan, ay ibinanggit lang niya o sinulat lang niya sa bagong tipan. Hindi ito ay hyperbole. Kasi may mga pagkakataon na magbabasa tayo ng Biblia na nagsasabi o magpapakita na ito ay hyperbole. Ito ay malinaw na metaphoric. Pero ang sinasabi dito ay pagbibigay ng diin na hindi ito hyperbole, kundi ito ay katotohanan, ang katotohanan na kinalap ni Pablo sa lumang tipan upang maipakita ang lalim ng kasalanan sa lahat ng tao. Unang, makikita natin dito, pagdating sa verses 10 to 12, epekto ng kasalanan sa pagkatao. Ano ang epekto ng kasalanan sa pagkatao? Sa English, sa essence or nature ng isang tao. Ano ang epekto nito? Ulitin ko sabi dun sa verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Sinimulan ni Pablo sa walang matuwid at sa pagbibigay diin na wala kahit isa. Sinimulan niya sa walang matuwid, wala kahit isa. Ang tema ng Romans ay nagpapatungkol po sa katuwiran. Nagpapatungkol to sa pagiging matuwid ng Diyos at hindi pagiging matuwid ng tao. Diba? Sinimulan natin ang matuwid na puot ng Diyos. Ang pagiging matuwid ng Diyos. Ang pagiging matuwid pagdating sa paghuhukom ng Diyos. Ang Diyos ay pawang matuwid. Kailanman hindi siya nagkaroon ng pagkakasala. Siya ay matuwid magpakailanman. Sabi sa Roma chapter 14 verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Nais ni Apostol Pablo na maunawaan natin maunawaan nating lubos na kawalan ng kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. Na ang gustong ipakita ni Pablo dito na tayo ay makasalanan. At hindi lang yun, hindi natin kayang bayaran o hindi natin kayang makawala sa ating mga kasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ito ay sinimulan ni Pablo dito. Walang matuwid, wala ni isa. Napakalinaw sa chapter 1 na ang katuwiran ng Panginoon ay pinapakita doon na ang taong matuwid sa harapan ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian niya. No? The righteous shall live by faith. Ang taong matuwid ay patuloy na namumuhay sa pananampalataya. Tayong mga tao ay makasalanan at hindi kailanman naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kapag walang nakitang matuwid ang Diyos, ito'y dahil talagang wala. Hindi ito nangangahulugang mayroong matuwid na tao na hindi nakita ng Diyos. Kailanman ay walang naging tunay na matuwid na tao, maliban lang sa Panginoong Yesus. Ito ay nagpapakita ng katotohanan. Wala ni isang matuwid. Kung iiwan lang tayo sa ating mga sarili, wala tayong kapag-pag-asa. At ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin. Ito ay napakalinaw na katotohanan po. Pinag-aralan natin patungkol sa Romans, patungkol sa katotohanan ng kanyang katuwiran, ang pagiging matuwid ng Diyos, at patungkol sa atin, hindi natin pagiging matuwid. At ito ay matinding problema sa atin, na tayo ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 1 verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Sa English po, no? The unrighteousness and ungodliness of men. Lahat po tayo ay unrighteous. Lahat po tayo ay hindi matuwid. Ano nga bang matuwid?
Ito ay ang pagsunod sa moralidad, batas ng Diyos. Ang tao ay hindi kailanman nakasunod sa batas ng Panginoon. Lahat tayo ay failure. Lahat tayo ay nagkulang. Lahat tayo ay hindi ginusto na sundin ang batas ng Diyos. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Anong sinasabi ni Pablo na wala ni isang nakakaunawa? Tayo ay binigyan ng Diyos ng utak upang makaintindi at makaunawa. Pero itong sinabi ni Pablo ay hindi nagpapatungkol sa pag-uunawa sa mga pisikal na bagay, kundi sa espiritual na bagay. Binihiyaan po tayo ng Panginoong Diyos ng utak upang makapag-isip, malaman kung ano yung tama't mali, mas lalong lumago sa ating kaalaman. Ngunit hindi ito patungkol sa pisikal na pag-uunawa, kundi ito ay patungkol sa espiritual na bagay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ngunit ang taong hindi ayon sa espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya, hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng espiritu. Ang mga taong hindi naayon sa espiritu ay hindi kailanman maiintindihan ang mga bagay na espiritual. Tandaan natin, maging ang ebanghelyo ay pasok sa mga espiritual na bagay. So sa mga tao na hindi naintindihan ng ebanghelyo, ibig sabihin sila ay hindi nabiyayaan ng spiritual o espiritu ng katotohanan upang maintindihan. Hindi sila binigyan ng kaliwanagan sa kanilang mga puso. Hindi binago ang kanilang mga puso sa katotohanan ito. So napakalala ng kasalanan. At maging ang katotohanan na dapat nating maintindihan at matutunan ay hindi kayang maintindihan ng mga tao. Kaya may mga pagkakataon kapag nagbabahagi tayo ng ebanghelyo ni Kristo, maging sa mga matatalinong tao, ay hindi nila kayang maintindihan ang katotohanan ito. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Bakit? Hindi dahil wala silang alam, matatalino sila, kundi dahil hindi ipinaunawa ng Diyos sa kanila. Ito ay sa kalalaan ng tao. Hindi lang sila bulag sa katotohanan, wala din ni isang humahanap sa Diyos. Yun yung sinabi doon. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Paano naman ang mga taong relihiyoso? Hindi ba nila hinahanap ang Diyos? Ang dami tayong mga nakikita na nakikita sa labas kapag dumating ang mahal na araw, no? Na ibinubuhas ang kanilang mga sariling katawan, na pinapalo ang kanilang mga likod upang ipakita ang kanilang panunumpa at pag-intindi sa kanilang kasalanan at pag-intindi na ito ang paraan upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Kailangan namin saktan ang aming mga sarili. May mga nagpapapako pa po sa panahon natin ngayon. Ngunit yun ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Walang humahanap sa Diyos. Isa sa mga naunawaan ko pagdating sa pagsamba ng mga tao sa iba't ibang Diyos. Marami tayong mga natututunan o mga nakikilala mga tao na nagsasamba sa mga ganitong Diyos. Ang kanilang ninanais ay hindi mismo ang Diyos, kundi ang benepisyo na matatanggap nila sa Diyos. Bakit sila magsisimba? Kasi meron silang pinapanalangin na gusto kong matanggap to, kailangan ko sundin itong mga sinasabi dito sa aking pinaniniwalaan na kailangan ko maperpekto itong attendance para lang sagutin ng Panginoon ang aking mga panalangin. Anong iniisip ng tao? Para lang sa benepisyo nila. Hindi nila kailanman hinanap ang katotohanan ng salita ng Panginoon patungkol sa tunay na Diyos. Ayaw nila sa tunay na Diyos.
benepisyo lang po ang gustong matanggap ng tao, hindi mismo ang Diyos. Byproducts? Minsan, yung iba masasabi nating tumanggap. Ano yung lagi nilang sinasabi? Ay, gusto kong pumunta ng langit. Gusto kong makita ang kagandahan ng langit. Gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayokong maranasan ng impyerno na masunog magpakailanman. Yun ang primary reason nila bakit nila tinanggap ang Panginoon. Ngunit hindi nila naintindihan ang katotohanan na ang tanging hinahanap lang nila ay ang benepisyo, hindi ang Diyos mismo. Ayaw nila sa Diyos. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Hindi lang po ito nagpapatungkol sa kaligtasan. No? Ito ay madalas ginagamit natin patungkol sa kaligtasan. Ayaw hanapin ng tao ang Diyos. Pero pagdating sa atin, may mga pagkakataon sa ating buhay na kapag titignan natin ang ating mga sarili, mas pipiliin natin ang ibang bagay kaysa magbasa ng Biblia. Tama po ba? Ayaw natin pagising sa umaga manalangin, magbasa ng Biblia, hanapin ang Panginoon, hanapin ang kapatiran para magkaroon ng fellowship. Ayaw natin ng mga ganun. May mga ganun pagkakataon. Dahil tayo ay nasa laman pa din. Tayo ay makasalanan. May mga pagkakataon na dahil sa laman natin, o dahil sa ating mga sarili, ayaw natin hanapin ng Panginoon. At ito ang mismo nakakalungkot, pati na rin sa mga Kristiyano, maging sa atin. Niligtas ng Panginoon, ngunit walang pagnanais sa Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon, "You have gone through this form of worship, but you have not sought after God. I'm sick of this empty religiousness. We see it everywhere. It is not communion with God. It is not getting to God. Indeed, God is not in it at all." Wala mismo ang Diyos doon. Sa atin, we are praying and hoping na tayo ay magpatuloy sa grasya niya. Na maintindihan ng lalim at katotohanan kung sino ang Diyos. Na tayo ay haharap dito, ang tanging tinitignan si Kristo, ang Panginoon. Nakakalungkot sa mga iglesia, no? Sa churches na hindi mo makita si Kristo. Hindi mo makita ang Diyos. Walang makitang pagmamahal sa salita niya. Walang kaayawan sa paggawa ng kasalanan. Ang lumalabas sa kanilang mga bibig ay pawang makasalanan. Nakakalungkot, no? At tayo ay posibleng maging ganun kung di natin hahanapin at hindi magtitiwala sa Kanya. Lagi tayong manalangin, pagkatiwala lahat ng ito sa Kanya. Ito ang kalagayan ng tao, lalapit para sa kanilang benepisyo. May pagkain ba sa simbahan niyo? May libre bang kape dyan? May aircon ba dyan? May mga ganung tanong, no? Sa totoo lang, ganun din ako nung 2008-2009 nung ako invite sa youth ministry sa CDMC. Ang habol ko lang po ay pagkain. Tsaka yung aircon kasi lamig din. Pero ang katotohanan na may Diyos, hindi ko hinanap. Ayaw natin sa Diyos ng Biblia. Kaya may mga tao ngayon hindi tinatanggap ang ibang doktrina ng Diyos. Kaya ayaw talaga nila sa Diyos. At mahal natin ang ating mga sarili at ang kasalanan. Ito ang estado ng tao. Verse 12, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang sabi doon, hindi mangilan-ngilan, hindi konti, hindi madami, kundi lahat lumihis. Lahat po. Tumalikod sa tunay at buhay na Diyos. Namuhay para sa kanilang mga sarili. Napakalinaw yung sabi sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tunay o tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Lahat po tayo.
Anong versikulo ito? Ito ay nagpapatungkol kay Kristo. Propesiya patungkol kay Kristo. Patungkol sa kaligtasan. Ano yung ginamit niya patungkol sa mga tao? Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At dahil sa paglihis at pagtalikod natin sa Diyos, tayo ay nawalan ng kabuluhan. Yun yung sabi doon. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Para tayong gatas na nasira. Hindi na pwedeng inumin. O hindi na pwedeng gamitin sa pangluto. Dahil sira na. At hindi na ito kagamit-gamit. Sabi natin useful, ngayon, useless. Wala nang kwenta. Ganun ang buhay ng tao. Tayo ay hindi na kagamit-gamit, walang kabuluhan. Ito ang nakakalungkot na katotohanan sa atin. Inaakala natin na ang paglihis natin o pagtalikod natin sa Diyos ay magdudulot ng maganda. Di ba? May mga pagkakataon umaalis tayo. Mas gusto ko to. Mas maganda to para sa akin. Mas malaking oportunidad kapag pumunta ako dito. Hindi man lang natin iniisip ang Diyos. Dahil wala ang Diyos, hindi kasama ang Diyos sa ating pagdedesisyon. Bilang Kristiyano, madalas ba natin maisip na kapag wala tayo dyan, hindi magiging maayos o maganda ang gawain ng Panginoon? Tandaan natin, una sa lahat, wala tayong kabuluhan kung wala si Kristo. Siya ang dahilan bakit tayo naging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Huwag natin iisipin magpakailanman na dahil sa akin nangyari to. Dahil sa akin, dumami ang tao ditong nagsasambat, nagpupuri sa Panginoon. Dahil una sa lahat, ikaw ay walang kabuluhan. Dahil lang kay Kristo, ikaw ay naging kagamit-gamit para sa kanyang gawain. Wala tayong pwedeng may pagmalaki. Haharap tayo dito, magsasama-sama na merong iisang posisyon, iisang meaning ang ating buhay. Tayo ay niligtas lang ng Panginoon. Tayo lang ay nakatanggap ng biyaya na hindi natin inaasahan. Biyaya na hindi tayo karapat-dapat. Nagsasama-sama tayo ng may pasasalamat, papuri sa Panginoon. Dahil alam natin sa ating mga sarili na hindi tayo kailanman naging kagamit-gamit. Wala tayong kwenta. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ilang beses niya ginamit yung wala kahit isa. Parang pangatlong beses na. Isa to sa pinakamahirap lunukin na katotohanan pagdating sa lahat ng mga tao. Pag tinanong mo ang tao, ang lagi nila sinasabi, are you a good person? Yes. Laging yes. Mabuti ka bang tao? Oo. Ang sabi ng Biblia, walang mabuti. Kung walang gumagawa ng mabuti, wala ni isa. So ang sinasabi natin na sinungaling ang salita ng Panginoon kung sinabi natin na tayo ay mabuti. Ano yung pinapakita dito? Paano naman ng mga taong tumutulong sa mahihirap? O kaya naman ng mga taong handang tumulong sa lahat ng bagay? Marami tayong kilalang mga ganitong taong handang tumulong sa mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong. O pagiging masipag, o pagsisimba. Lahat ba ng ito ay hindi mabuti sa mata ng Diyos? Sabi sa Isaiah 64 verse 6, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katuwiran, ginamit niya yung salitang katuwiran, ay naging parang maruming kasuotan. Lahat ng aming iniisip na pawang nasunod kami sa katotohanan at sa batas ng Diyos, lahat ng ito ay maruming basahan lang sa harapan niya. Kahit anong gawin nating mabuti, kahit basahin natin ang Biblia at sumunod tayo sa paraan natin, lahat ng ito ay pawang maruming basahan at kasuotan lang sa harap ng Diyos. Dahil walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Maging ang
ating pinakamabuting ginawa ay parang maruming basahan lang sa harap ng banal na Diyos. Kaya paghaharap tayo sa Panginoon pagdating natin sa langit, isipin natin, kung iniisip natin na, ang dami kong ginawa mabuti. Hindi niyo ba nakita na tumulong ako sa may hirap? Naglingkod ako sa iglesia. Doon na nga ako tumira. Doon na ako nag-alagad. Kung yun ang bibigay mong resume sa Panginoon, bibigay mong mga mabuting gawa sa Panginoon, yung mabuting gawa, lahat ng ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos dahil wala ni isang mabuti. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang mabuti na sa tingin nating mabuti sa harapan niya. Dahil tayo ay makasalanan, lahat ng mabuti ay may bahid at mantsa ng kasalanan. So maging sa ating mga sariling kaisipan, kung gumawa man tayo ng mabuti, ito ay may mantsa na ng kasalanan. Dahil tayo ay makasalanan. Sa verses 10 to 12 ay matatagpuan natin ito sa Psalm chapter 14 verses 1 to 3. May kita din natin ito sa Psalm 53. Sinasabi doon sa Psalm chapter 14 verses 1 to 3, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa na mabuti. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Ano sabi doon? Tumitingin daw ang Diyos sa langit kung sino yung tao. May isa man, may dalawa, marami man tao. Sabi doon, silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa lumang tipan, bagong tipan, wala pong pinagbagong katotohanan na sinasabi ng Diyos pagdating sa tao, na ang tao ay pawang makasalanan, walang gumagawang mabuti kahit isa. Ito ay patungkol sa pagkatao natin, sa buong estado ng ating buhay. Makikita pa lang natin sa bawat isa, no? Meron nga isang theologian na sabi niya, kahit na hindi nakasaad sa Biblia ang pagdating sa nature or kasalanan ng tao, tignan mo lang ang tao, masasabi mo ng katotohanan na makasalanan siya. At makasalanan ka, di ba? Pero malinaw na malinaw sa salita niya na ang tao ay makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Wala tayong may pagmamalaki. Letter B, epekto ng kasalanan sa pagsasalita. Ito ay nasa verses 13 to 14. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ano yung sabi doon sa una? Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas at sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ito pang estado ng bawat tao. Ipinapakita dito na ang mga salitang lumalabas sa bibig ng isang tao ay kasing bulok at mapanira tulad ng amoy galing sa isang bukas na libingan. Napakalinaw na sinabi doon, isang libingang bukas. Ito yung larynx natin o yung voice box na sinasabi. Na dito lumalabas yung ating, paano tayo magsalita, yung boses natin. At doon mismo sa pinanggagalingan ay sinasabi ng katotohanan ng salita ng Panginoon ay ito ay isang libingang bukas. Ito ay parang patay. Nangangamoy. Sinimulan ni Pablo sa pagkatao. Ito ay nasa verses 10 to 12. At ngayon ipinapakita ng karumihan ng puso at ng pagkatao ang katotohanan sa pamamagitan ng mga lumalabas sa ating mga bibig. Dahil sa ating mga pagkataong sira, makasalanan, walang matuwid, walang mabuti, walang humanap sa Diyos, ipinapakita ng katotohanan na ang pagkatao natin ay lumalabas ang dumi at yung baho nito sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Makita mo lang ang isang tao kapag sila ay nag-usap-usap, makikita mo na ang karumihan sa kanilang mga bibig. Na ang paong lumalabas sa bibig ay pagmumura, pagsusumpa,
kaayawan sa ibang tao, pakikipagchismisan. Yun yung mga nakikita natin, no? Pagdating sa tahanan, no? Sa tahanan pa lang, kapag ang mag-asawa ay nag-aaway, madalas na lumalabas sa kanilang mga bibig ay masasakit na mga salita na hindi nakakalugod sa Diyos, no? Pagdating sa labas, maraming mga nakakarinig nito, yung mga nagmumura, nagsasabi ng mga masasama sa iba. Ayon daw sa report ng PNP, ng 8,609 na tao daw na ang nawalan ng humigit kumulang ng 155,204,358 dahil sa fraud scheme or sa scamming or pandaraya at panloloko. Dito pa lang po sa Pilipinas ay umabot na ng 155, hindi thousand million dahil sa pandaraya. At isa sa madalas na ginagamit ay ang ating mga bibig. Ginagamit natin ito para sa pandaraya sa ibang tao. Paano pa sa ibang bansa? Kung sa Pilipinas ay 155 million. Paano pa sa ibang bansa? Paano kumikilos ang mga tao? Ito ay magtatagpuan natin sa Psalm chapter 5 verse 9. Sapagkat walang katotohanan sa kanilang mga bibig, ang kanilang puso ay pagkawasak, ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan, sa pamamagitan ng kanilang dila ay nanlilinlang. Ano yung pinapakita ng bibig? Sa simula pa lang, patay, o parang bukas na libingan na nangangamoy, at ang lumalabas sa mga bibig ay pawang makasalanan, panlilinlang, panluloko sa iba. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Pag sinabing ulupong, ito ay makamandag na ahas. Ito yung mga ahas na may lason. No? Ang bawat lumalabas sa bibig ng mga tao ay pawang makasalanan, nakakasakit sa kapwa-tao, at ang malala, nakakamatay. Maraming mga nagsasabi na mas mabuti ng saktan mo o physical kaysa verbal, no? Dahil mas masakit daw pag dating sa mga bibig. Ito ay tumatagal. Pag mismong sinabi ng taong mahal mo sa buhay, itong mga masasakit na salita, ito ay tumatatak sa'yo. Diba? Nakakamatay siya in a sense, no? Pag madaming tao o mga bansa nagsisimula sa kanilang mga bibig, ano yung mga nangyayari? Nagkakaroon ng away, patayan, o kaya giyera, o digmaan. Dahil lang sa mga bibig na lumalabas sa bawat pinuno ng bansa. Ayaw ko sa ganito. Kailangan nating labanan ito para makuha natin ang kayamanan nila. Mga ganun, no? Pinapakita nun na dahil lang sa mga lumalabas sa kanilang mga bibig, ay pawang pagkasira o kamatayan ang nangyayari sa bawat henerasyon. Yung ulupong or yung asp sa English, no? Ang asp ay metaphor para sa masasamang salita na nagdudulot ng kasiraan tulad ng kamandag ng isang ahas. Sa halip na magbigay ng kabutihan at papuri, ang mga labi ng tao ay nagiging daluyan ng kamatayan o nakakamatay na lason, tulad ng mga labi na nagtatago ng lason ng isang asp. Tulad ng sinabi sa James chapter 3 verses 9 to 10, sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon na Ama. At sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Maging sa atin mga mananampalataya, tayo ay may mga pagkakataon na magsalita ng masasama at nakakasakit sa ibang tao. Ito ay nakakalungkot sa ating parte. Tayo, mga bibig natin ang ginagamit para tayo ay umawit, magpuri, mag-aral ng salita ng Panginoon, magbasa ng kanyang salita. Ngunit anong ginagawa natin pagtapos? Magsasabi ng mga masasakit na salita sa ibang tao. Magbumura na hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Magsasabi ng hindi magandang salita sa ibang tao.
Makikita natin ang estado ng tao maging sa atin pa lang, mga Kristiyanong niligtas na ng Panginoon. May mga pagkakataon na ginagamit ang ating mga bibig para sa karumihan at kasalanan. Na ito ay matatagpuan natin sa Psalm 140 verse 3. Pinatatalas ang kanilang dila na gaya ng sa ahas, at sa ilalim ng kanilang mga labi ay kamandag ng ulupong. Ito ay malinaw na katotohanan na sinabi ni Pablo na kanyang nakita sa Psalm 140 verse 3. So dahil sa ating pagkatao, ano ang naging estado at pamumuhay ng isang tao? Ang buhay sa pamagitan ng kanilang pananalita ay nagdudulot ng imbis na buhay, imbis na maganda, imbis na magpapalakas sa ibang tao, imbis na magbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon, ginagamit para sa kasiraan ng ibang tao. Ito ay hindi dapat natin gawin. Maging ang ating mga labi, maging ang ating mga pananalita ay ibinigay ng Diyos. Grasya niya maging ang ating pagsasalita. Verse 14, ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa, at pagsusumpa at kapaitan. Dahil sa karumihan ng ating puso, hindi natin maiwasan na magsalita ng masama sa iba. Ang Greek na ginagamit dito ay cursing or ara sa Greek, na ibig sabihin ay malediction. Ang malediction po ay pagbabanggit ng mga salita na may intensyon na magdudulot ng kasamaan. Ito ay pagsusumpa, hindi lang pagsusumpa, kundi ito ay plano na magbigay dulot ng kasamaan sa ibang tao. Makikita po natin ang bigat nito kasi maging dito sa Pilipinas ay may ginagawang batas dito. Ito ay oral defamation or slander. Nagiging batas na din sa Pilipinas na dapat hindi natin gawin ito. Itong batas ay nagbibigay protection sa mga taong nakakaranas ng mga masasakit na salita ng ibang tao. So napakalaking epekto po, no? Maging sa ating pananalita, pagbibigay ng papuri sa Panginoon, tapos pagtapos ginagamit natin para siraan ang ibang tao, ginagamit natin para pagtawanan ng ibang tao, ginagamit natin para sirain ang buhay ng tao. Yun ang napakalalang estado ng tao. At pangatlo, epekto ng kasalanan sa pagkilos. Ayan. Pagdating doon, nagsimula tayo sa pagkatao, lumabas sa pananalita, hanggang sa kinilos ng nilalaman ng kanilang mga puso. Pagkatao muna, lumabas sa kanilang mga bibig, at ipinamuhay na. Ito ang estado ng tao. Tayo ay under sin. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya maging sa lahat ng pwede nating makita sa tao, mabilis nating makita ang salitang kasalanan. Sa kanilang pananalita, sa kanilang pagkilos, sa kanilang mga naiisip, lahat ito ay may bahid ng kasamaan, kasalanan. Ang verse 15 po, ang kanilang mga paa ay matuling sa pagpapadanak ng dugo. Ang kanilang, ito sinasabi dito ay makikita natin sa Isaiah 59 verse 7, ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan. Pagdating sa armor of God, no, meron tayong tinatawag na gospel or parang shoes of peace or gospel, no? Ginamit ito sa Ephesians chapter 6 na nagpapakita na ang mga paa ng mga taong niligtas ng Panginoon ay ginagamit ito para may bahagi ang mabuting balita ni Kristo. Nagbibigay buhay, no? Pero ano yung sinabi dito sa 15? Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Imbis na buhay, dahil sa ebanghelyo ni Kristo, ano yung ginagawa ng tao? Kabaliktaran, no? Maraming pumapatay. Maraming nagbibigay or
pumapatay ng mga tao, no? Sabi sa batas ng naka-record sa PNP, ito ay nasa July 2016 hanggang 2018. Ang homicide case under investigation daw ay 23,518. Marami pong namatay sa panahon na yon, 2 taon or almost 2 years. Ang homicide po ay klase ng kaso din ng pagpatay. So, marami nang napatay sa panahon noon, 23,518. Ito ay pawang katotohanan. Simula pa lang hanggang sa panahon natin, marami pa rin tao ang pumapatay. Ito ay dahil sa kanilang makasalanang puso. Ito ay matatagpuan natin dun sa Isaiah 59 verse 7. Ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila ay nagmamadaling nagpapadanak ng dugong walang kasalanan. Ngayon dako po tayo sa verses 16 to 17. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Lahat ng kanilang mapuntahan ay magdudulot ng kasiraan. Ito man ay pamilya, relasyon, katrabaho, o sino pa man, para daw itong virus, no? Na kung saan ka man pumunta, ay ikaw ay magdudulot ng isang sakit dun sa taong pinuntahan mo. Ganun daw ang kasalanan at buhay ng isang tao. Lalabas ka dito, may kipagchismisan, papasok sa loob, may kipag-usap na masama sa pamilya. No? Ang daming nangyayari. Kung saan ka man pumunta, ay ikaw ay posibleng makagawa ng kasalanan. Diba? Sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, kung i-check lang natin ang ating buhay, maraming pagkakataon sa ating buhay na mas madami tayong ginawang kasalanan kaysa gumawa ng mabuti. Sila ay masayang makasira o nakakasira ng relasyon at buhay ng iba. Kaya makikita natin ito sa mga telenovela, no? Palaging paghihiganti ang laging nangunguna, no? Sa isang araw, pag nanood ka, may mga pagkakataon na bigla ka na lang makakanood sa bus pag babiyahe ka na papunta Las Piñas. Pag nakakanood ka ng telenovela, laging wala kang makikita sa isang araw na hindi nag-away. Palaging may nag-aaway. At mas tumataas ang kanilang ratings kapag mas maraming away. Di ba? Ganun lagi ang nangyayari. At ito ay magbibigay ng mas lalong kaalaman sa tao na normal yun. Normal lang makipag-away. Okay lang na gawin yan. Dahil mas mataas ang ratings dito, ito ang kanilang gagampanan. Wala ni isang araw hindi ko nakita o napanood. Baka meron. Pero may mga pagkakataon na kapag nakakanood ako, laging pag-aaway. No? Laging nag-aaway. Laging pagkawasak ng pamilya. Paninira ng iba. Ang tunay na binago ng Diyos ay tulad ng isang tao na sinasabi sa Psalm chapter 1, verses 1 and 2. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanilang o kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw-araw or araw at gabi sa kanyang kautusan. Ito ang taong nasunod sa Panginoon. Hindi siya lumalapit sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, kundi ginagamit ang kanyang araw at ang kanyang buhay sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon upang hindi siya malayo sa katotohanan. Tayo bilang mga Kristiyano ay kinaayawan ng kasalanan, kinamumuhayan ng kasalanan. May mga bagay, may mga pagkakataon na magdudulot sa atin ng mga gawa ng kasalanan. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Lumapit sa Kanya, manalangin, humingi ng gabay sa Kanya, humingi ng kalakasan sa Kanya upang mapagtagumpayan ng bawat digmaan na ating kinakaharap, spiritual na digmaan. So ang pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. Ito ang buhay ng isang tao. Ang taong makasalanan,
at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Nasabi sa Luke chapter 1 verses 78 to 79, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin, upang bigyan liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa dilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Ang mga tao po ay nasa kadiliman, ang mga tao po ay nasa lilim ng kamatayan, ang mga tao po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at ang patuloy na paglalakad sa daan ng hindi kapayapaan o wala silang kapayapaan. Pero dito may kita natin, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng Diyos, dahil po sa Diyos, by the grace of God, no? Kapag ang pagbubukang liwayway, ito po ay may kita natin propesiya sa lumang tipan na palaging ginagamit. Sa Isaiah 12 verse 9, may kita din po natin ang liwanag. At ito po ay nagpapatungkol kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang grasya. Tayong mga taong wala kay Kristo ay nasa kadiliman at patuloy na naglalakad ng walang kapayapaan. Walang peace. Walang kapayapaan ang taong namumuhay sa kasalanan at wala kay Kristo. Ang tao ay walang kapayapaan sa kanilang sarili. At hindi rin nila pinapayagan ng iba na mamuhay ng may kapayapaan at katahimikan. Ang mga ganitong tao ay laging pinanggagalingan ng alitan. Abala sa kanilang mga samang plano, hindi nila alam o pinapansin ang mga bagay na nakakabuti para sa kanilang sarili o sa iba. Ang tingin lagi nila ay para sa kapahamakan ng iba at ang buhay nila ay wala kailanman kapayapaan. Nakikita natin sa Isaiah 59 verse 8 yun. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Sa kanilang mga lakad ay walang katarungan, ginagawa nilang liko-liko ang kanilang mga daan. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakalam ng kapayapaan. So, ang mga taong binanggit ni Pablo dito, ang mga taong sinasabi niyang makasalanan, hindi matuwid, ang ipinapakita dito, ang mga taong wala sa kapayapaan. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 1 doon, therefore, we have peace with God. Diba? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have been justified by faith, no? And we have peace with God. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos dahil kay Kristo. At ito ang katotohanan na dapat nating pasalamatan, purihin ng Panginoon na tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Verse 18, walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ito po ay buod or kaya summary ng verses 10 to 17. Lahat ng kasalanan at pagrerebelde sa Diyos ay epekto ng hindi pagbibigay ng mataas na respeto o takot sa Diyos. Ito ay pagpapakita na ito ay ginagawa ng tao sa kanilang pagkatao, sa kanilang pananalita, sa kanilang pagkilos, dahil wala silang takot sa Diyos. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, ayaw mong gawin o gumawa ng kasalanan. Ayaw mong mamuhay sa kasalanan. Ayaw mong saktan ng Diyos na nagligtas sa iyo. Kung naiintindihan mo ang katotohanan na ito, na dapat ang isang tao ay may takot sa Diyos. At sinasabi mo pang, ako ay nagsisimba. Ako ay laging active sa ministry. Ako ay nagagamit na dito. Ako ay hindi kailanman nakalimot sa panalangin. Kung ikaw ay walang takot sa Diyos, lahat ng ito ay parang baliwala. No? Ipinapakita lang dito ang estado ng taong makasalanan. Ang taong merong tunay na pananampalataya kay Kristo ay magdudulot sa kanya ng takot sa Diyos na banal. At ang epekto ng takot sa Diyos na banal ay pagbibigay ng respeto sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa utos niya. Ang kasalanan na ating ginagawa ay epekto lang ng kawalan ng takot sa Kanya.
Sabi sa Genesis chapter 20 verse 11, sumagot si Abraham, sapagkat inisip ko na tunay na walang pagkatakot sa Diyos sa lugar na ito at papatayin nila ako dahil sa aking asawa. Ano yung unang tinignan ni Abraham? Itong bansang ito ay walang takot sa Diyos. Kaya kahit na anong bagay ay pwedeng gawin nitong bansang ito sa amin. Pwede nila kami patayin. Dahil itong bansang ito ay walang takot sa Diyos. Ang ganitong ugali ay makikita na sa kasaysayan at nanatiling katotohanan hanggang sa kasalukuyan na nagpapakita kung gaano kalalim ang kasamaan ng tao sa bawat henerasyon. So lahat tayo, anuman ang ating estado, may mga pagkakataon man o may mga pagkakataon na makita natin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan, makikita natin ito. Ito yung epekto. Dahil wala tayong takot sa Diyos. Ang tao ay hindi lang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang pangalawang pwede natin makikita dito sa verses 19 to 20, maging ang pagsunod sa batas ay walang kapangyarihang magligtas. So, tayo na ay nasa ilalim ng kasalanan, maging ang batas na ibinigay pa ay hindi magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 19, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang matahimik ang mga bibig o bawat bibig, at ang buong sanlibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. So ngayon, naalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga batas o nasa ilalim ng kautusan. Ang layunin ng kautusan ay upang malinaw na malaman natin ang estado natin sa Diyos. Ito ay pagpapakita ng Panginoon ng kanyang kabanalan. Ang Diyos ay banal, makita mo sa kanyang buhay, o makita mo sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng batas na siya ay banal. Bakit? Dahil hindi natin kayang sundin ng perpekto ang kanyang batas. Ibig sabihin lamang nun na tayo ay makasalanan at hindi natin kayang sundin ng kabanalan ng batas ng Panginoon. Ito ay parang isang salamin, no? Na magpapakita sa ating mga muka ng karumihan natin. Pero itong salamin na ito ay hindi magdudulot sa atin ng kaligtasan. Tayo ay rebelde at napakalalang makasalanan sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay nasa ilalim ng kautusan. Sabi sa chapter 2, ito ay pinakita na ang mga Hudyo ay nakatanggap ng batas at mga Hintil naman ay merong batas sa kanilang mga puso. Ang bibig, pinakita doon ang ibig sabihin lang nito ay lahat ay mananagot sa Diyos. Lahat tayo ay mananagot sa Kanya dahil tayo ay makasalanan. So, ang pinapakita ng batas ay para makita natin ang lalim ng ating makasalanang puso. Tayo ay makasalanan. Upang matahimik ang mga bibig, sabi doon sa verse 19, at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ano yung mga bibig? Ito ay patungkol sa bibig ng Hudyo at ng mga Hintil. Sabi din ni Martin Lloyd-Jones, you do not begin to be a Christian until your mouth is shut, is stopped, and you are speechless and have nothing to say. You put up your arguments and produce your righteousness. Then the law speaks, and it all withers to nothing, becomes filthy rags and dung, and you have nothing to say. Wala kang masabi nung ikaw ay nakaintindi sa ebanghelyo ng Panginoon, nakaintindi sa lalim ng kasalanan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na meron akong parte dyan. Kahit paano nakasunod ako sa utos ng Diyos. Kahit paano nakapagsimba ko. Kahit paano nagawa ko to. Pinapakita dito na tayo ay makasalanan at ang batas ng Panginoon ay magpapakita ng linaw neto na ang ating paggawa ng mabuti ay parang filthy rags or maruming basahan o kaya dung. Sa ibang translation, tae.
dumi. No? Ito ay pawang marumi sa harapan ng Diyos. Ito ay malinaw sa mga tunay na mananampalataya. Ang bigat ng kasalanan ay naintindihan nila at wala silang masabi kundi ang mananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kaya tayo namumuhay at nabubuhay palagi sa grasya niya. Tayo ay patuloy na namumuhay na nagpapakumbaba sa Kanya. Nagpapasalamat sa Kanya araw-araw. Humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagagawa natin. Dahil ito ay epekto ng pagkakaintindi natin sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. May epekto ba sa atin yung Ebanghelyo niya? Kung may epekto man ito sa ating puso, sa ating buhay, makikita ito sa ating pananalita, sa ating pagkilos, maging sa pagkatao natin. Ito ay lalabas na parang isang prutas. No? Pagdating sa verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing sa ganap na o ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, simula tayo dun sa una. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Tiyak na wala ni isang makakapasa dahil lahat ay napakalalang makasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Kahit na gaano karumi o karami ang kabutihan ang ating nagawa, kahit na maperpekto natin ang pagsisimba, kahit na tumulong tayo sa mahihirap, lahat ng ito ay walang kwenta dahil tayo ay makasalanan pa din. Ang batas ay pagpapakita lang na tayo ay makasalanan at ang Diyos ay banal. At upang maidala tayo sa katotohanan ng kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng tao o Panginoon na may magliligtas sa ating makasalanang puso. Nakita din natin, sabi din ng isang author, no? All the law can do is to show us our sin. The law is a mirror, and looking in it, you can see your spots, but you cannot wash in a looking glass. If you want to be cleansed from your stains, you must go somewhere else. The object of the law of God is not to cleanse us, but to show us how much cleansing we need. To reveal our disease, not to find a remedy for it. So ano ang ginagawa ng batas? Ano yung kagandahan ng batas? Ito ay upang madala tayo sa katotohanan ng kailangan natin ng tagapagligtas. So hindi natin pwedeng sabihin na kapag naintindihan ko lahat ng batas ng Panginoon sa lumang tipan, sa Genesis hanggang Revelation, makita ang katotohanan ng batas ng Panginoon na kailangan kong sundin sa aking buhay at kapag sinudot ko lahat ng ito, ako ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero hindi. Ano yung epekto ng kasalanan? O ano yung epekto ng pagbibigay ng Panginoon ng batas? Upang tayo ay madala sa katotohanan na kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil hindi natin kailanman masusunod ang batas ng Diyos. Wala ni isa ang mapapatawad sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o pagsunod sa batas. Dahil ang layunin ng batas ay upang maging malinaw sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Ang pagtingin natin ngayon sa batas ay hindi lang upang sundin ito, kundi ipinapakita nito na tayo ay may napakalalang problema. Sabi ulit ng author, if a man thinks ill of you, do not be angry with him, for you are worse than he thinks you to be. Kung ang mga tao tumitingin sa'yo, napakalalang tao nito, huwag kang mag-alala. Hindi nila ganun maintindihan na mas worse ka pa sa iniisip nilang makasalanan, no? Pero pagdating sa harap ng Panginoon, alam niya kung gaano ka karumi. Alam niya ang estado mo. At alam niya na kailangan mo ng tagapagligtas.
Lahat ng mabubuti or lahat ng mabuti sa tingin natin ay hindi mabuti sa harap ng Diyos. Ito lang ang gustong sabihin ni Pablo sa kanyang nilikom na batas. Nilikom na problema ng tao sa Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 3. Nang epekto ng kasalanan ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. At ang ebanghelyo ang magdudulot sa atin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay haharap sa kanyang kabanalan at lahat tayo, kung ibabase lang natin sa ating mga nagawa o nasunod na utos, ay wala ni isa sa atin ang makakatayo sa kanyang kabanalan at kanyang kalwalhatian. Lahat tayo ay hindi kailanman makakatayo sa harapan ng banal na Diyos sa pamamagitan lang ng batas na ating mga nasunod. Ito ay binanggit dun sa Psalm chapter 1. Wala tayong kakayahan na humarap sa Panginoon na tumayo sa harapan niya dahil tayo ay pawang makasalanan. So ang tanong, sino ang nakakasunod sa utos ng Diyos? Wala. Wala ni isa sa atin. Sino ang namuhay ng banal? Wala ni isa sa atin. Sinong may kakayahang magligtas sa atin sa sobrang nating makasalanan? Meron lang nag-iisang na nakasunod sa batas ng Diyos. Hindi siya kailanman nagkasala at ito ay ang Panginoong Hesukristo. Kung babalik at babalik lang tayo sa ating pag-aaral, ang dinudulot ng ating pag-aaral patungkol sa katotohanan ng pagdating sa buhay at sa estado ng mga tao, kailangan natin ng tagapagligtas. Pagdating sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, kailangan natin si Kristo. Pagdating sa ating buhay, sa problema natin, personal, kailangan natin ng Panginoon. Sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, sa lahat ng ating problema, at sa pinakamatinding problema ng tao, ang kasalanan, kailangan natin si Jesus. Ang Panginoong Jesus ay di kailanman nagkasala. Sabi din sa 1 John chapter 3 verse 5, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Walang bahid ng kasalanan. Kung tayong lahat ay makasalanan, merong iisang hindi kailanman nagkasala. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Galatians chapter 1 verses 3 and 4, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Sino yung nagligtas? Sino yung may kakayahan? Sabi niya, the Lord Jesus Christ who gave Himself up, or gave Himself for our sins to deliver us from the present evil age. So tumalikod tayo sa kasalanan at manampalataya kay Kristo. Siya ang Panginoon at ating tagapagligtas. Sa conclusion po, walang kapag-apag-asa ang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Itong teksto na inaral natin ay nagpapakita lang ng kabuuan pagdating sa pagtingin natin sa Diyos at sa lahat ng mga tao. Malinaw na kailangang dumating ni Kristo upang bayaran ang ating mga kasalanan dahil wala ni isa sa atin ang may kakayahang o kapangyarihang bayaran ito. Dahil lahat ng tao ay nasa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi natin kayang kumawala sa kasalanan. Lahat tayo ay nakakulong sa kapangyarihan ng kasalanan at maging ang batas na ibinigay ng Diyos ay nagpapakita lang ng kalinawan sa ating mga kasalanan. Ang batas ay kailanman hindi naging lunas ng kasalanan. Lagi natin tatandaan, maraming mga relihiyon ngayon ang sinasabi nila, ang pananampalataya ay mahalaga. Ngunit kailangan natin sumunod sa batas ng Panginoon upang maligtas. Ngunit ang pinaniniwalaan natin at ito ang katotohanan na ang pananampalataya ay sapat na. Sa pananampalataya kay Kristo lamang. Hindi pagtitiwala sa ating mga sarili o sa pagsunod sa batas. So hindi naging lunas magpakailanman ang batas. Ngunit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, siya ay nagkatawang tao, namuhay ng banal,
nagpapasakop hindi sa kasalanan, kundi sa kanyang Ama na nasa langit. Tinupad ang batas, nasunod lahat ng ito, at naging alay para sa kasalanan ng sino man manampalataya sa Kanya. Tayong mga tao ay walang kapag-apag-asa. Nagkaroon ng pag-asa dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na tayo ay maging malaya sa kamay at kapangyarihan ng kaaway at kasalanan. Sabi ni Charles Spurgeon, "My hope lives not because I am not a sinner, but because I am a sinner for whom Christ died. My trust is not that I am holy, but that being unholy, He is my righteousness. My faith rests not upon what I am or shall be or feel or know, but in what Christ is, in what He has done, and in what He is now doing for me." Ito ay katotohanan na tayo ay patuloy na magdiwang at purihin ang ating Panginoon dahil niligtas niya tayo. Marami man tayong nagawang pagkakasala, karumihan sa harapan ng banal na Diyos na ating pinaglilingkuran. Lagi natin tandaan, niligtas tayo ng Diyos na nagmamahal sa atin. At tayo ay patuloy na magpasalamat sa Kanyang ginawa para sa atin. At patuloy na ginagawa. Kaya tayo nandito ngayon bilang isang iglesia, bilang isang mga niligtas ng Panginoon ay dahil sa Kanyang grasya at kapayapaan na ating natanggap, hindi dahil sa ating mga nagawang mabuti o nasunod na batas, kundi dahil kay Kristo. Siya at siya lang ang dahilan kung bakit tayo nandito, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon na dakila, maraming salamat po dahil unang sa lahat, kami po'y niligtas ninyo. Kami ay makasalanan at ang lalim ng kasalanan ay hindi pa namin ganong maarok sa aming mga kaisipan. Ngunit ipinapakita niyo sa inyong sulat, sa inyong salita, Panginoon, na itong katotohanan na aming napag-aralan ay katotohanan sa aming buhay kung wala kayo. Kami ay patuloy lang nagagawa at gagawa ng kasalanan kung wala ang presensya niyo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya nagpapasalamat kami na patuloy niyo kaming binabago. Patuloy niyo ipinapakita ang inyong kapangyarihan, na pinapakita niyo na hindi makapangyarihan ang kasalanan dahil sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan at sa buhay na aming natanggap. Ito ay patuloy namin pinapasalamatan. Binibigyan ng papuri, Panginoon, ang inyong mga nagawa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay banal na Diyos. At sa lahat ng aming nagawa, ay ito ay may bahid ng kasalanan. Ipinapakita lang dito, Panginoon, na kailangan namin kayo. Sa bawat araw ng aming buhay, kami man ay magkakasama o hindi magkakasama, naway patuloy kaming magtiwala, panghawakan ang katotohanan ng inyong Panginoong, na inyong anak na si Kristo, ang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoon, na ito ay dahil sa grasya nyo na kami po ay nandito ngayon, nagpupuri, nag-aaral ng inyong salita at patuloy nyo binabago sa araw-araw. Iatas namin lahat ng ito na may pasasalamat sa inyo. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng makapangyarihan na si Jesus. Amen. Para po sa ating inyong tugunan, naanyahan ko po ang lahat na tumayo. At kantahin po natin, O Great God. O great God of highest stand, how you
upon my lowly heart. All in all and reign supreme, conquer every rebel heart. Let no vice or sin remain that resist your holy one. You have loved and purchased me, make me yours forevermore. I was blinded by my sin, had no ears to hear your voice, did not know your love within, had no taste for heaven's joys. Then your spirit gave me life, open up your word to me. Through the gospel of your Son, give me enthroned peace. Help me now. Help me now to live a life that's dependent on your grace. Keep my heart and guard my soul from the evils that I face. You are worthy to be praised with my every thought and deed. O great God of highest hand, glorify your name through me. You are worthy to be praised with my every thought and deed. O great God of highest hand, glorify your name through me. Truly, we all have sinned, and praise be to God, to His Son, Jesus Christ. He gave His life, He was poured out for our salvation. As we go on to our um, next part of our program, which is giving back His tithes and our offerings. Our offering box are located in near the door. If anyone is convicted to um, give back his tithes, you may find the box there. And may we call on Brother Nate for our prayer of gratitude. Let's pray. Holy Father in heaven, our great and almighty God, we thank you again, Lord, for this wonderful afternoon, for this day, Panginoon, that you gave us, and the opportunity to praise you and worship you again together as your church. Lord, we thank you for each and every one here, and we pray, Lord, that you continue to bless us, continue to give us every need that you know na kailangan namin sa pang-araw-araw to glorify you and to be used, Panginoon. We pray na lahat ng tao, lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ay maging kapuri-puri sa inyo, maging sa aming mga hanap buhay, sa aming mga business, sa pag-aaral, Lord. May we do our best, we give our best, Panginoon, to show that our God is a holy God, Panginoon. We praise you and we lift up to you, Panginoon. We bring back your tithes and our offerings, and we pray na maging kapurihan, Panginoon, sa inyo ang aming pagbibigay na ito at nawa ay maging bukas sa aming mga kalooban. Dahil we know that our God is a great God and a holy God. We praise you and we pray, Panginoon, na patuloy po ninyong
bigyan at gabayan ang bawat isa sa pagpapatuloy namin sa aming mga buhay. Lord, as we continue to work, to study, and to continue our businesses, Lord, may you use each and every one of us, Panginoon, to preach your word, Panginoon, mas may pakilala ka pa namin sa mas nakararaming tao, Lord. And we pray na yung paggamit po ng funds dito sa church na ito, Lord, ay gabayan din po ninyo. May you please give the wisdom sa mga leaders ng church, Lord, na magamit ng nararapat at kapuri-puri para sa inyo, Panginoon. And all of these things we pray in the mighty name of our Jesus Christ. Amen. We'll sing our sorry. May we call on our Pastor MJ Navarro for the pastoral prayer. Pastor Jones. Tayo po ipatuloy ng manalangin. Ang naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Kayo po ang dahilan, kaya namin nararanasan ang mga biyayang ito, Panginoon. Ipapasalamat kami sa katotohanan ng inyong salita. Ito man ay masakit, ngunit ito ay katotohanan upang makita namin ang lalim ng aming kasalanan sa inyo, sa inyong harap na dahil kayo po ay banal na Diyos, Panginoon. Kami po ay hindi o walang kakayahan, Panginoon, sa aming mga sarili humarap sa inyo. Ngunit dahil kay Kristo, naming Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay nagkaroon ng pribileyo, nagkaroon ng access na makalapit sa inyo, Panginoon. Dahil lang sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapagpuri, kapag-awit ng sama-sama, mapanalangin, makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. At naway ito po ay magdulot sa aming paglago, sa aming spiritual na pamumuhay. Na hindi lang ito manatili sa aming mga kaisipan, bagkus makita namin sa aming buhay ang kalalaan ng kasalanan at mas lalong paglapit namin sa inyo. Dahil kayo po ang tanging Diyos, tagapagligtas at Panginoon na may kapangyarihan at kakayahan na baguhin ang aming buhay. Hindi po sa aming kakayahan o talino o sa moralidad, kundi dahil lang sa inyo at sa inyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Binigyan niyo din ang bawat isa ng kalakasan, pagbabiyahe ng matiwasay at maayos papunta dito. Pati na rin po ang mga kapatiran na taga Las Piñas, Panginoon, sa kanilang pagbiyahe papunta dito. Maraming salamat, Panginoon, na hindi niyo po kami pinabayaan. Ito pong pangyayaring ito ay pagpapakita niyo ng inyong kabutihan at inyong pagiging matapat na Diyos, maging sa inyong mga anak. Kaya maging sa mga ganitong bagay na madalas na hindi namin mapansin, tulungan niyo po kami na pasalamatan ito, bigyan ng papuri ka, Panginoon, dahil lahat ng ito ay grasya niyo lang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito at pinapanalangin namin ang mga ginagamit yung manggagawa dito, Panginoon, sa Kalamba. Naway patuloy niyo pong hubugin ang bawat isa sa kanilang kaalaman at pag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo din ng bawat isa, Panginoon, na mas lalong magamit ang kanilang buhay para mas lalong marami pang tao ang makakilala sa inyo at sa tunay na Diyos, Panginoon, kayo, Panginoong Yesus. Naway patuloy niyo pong gabayan, maging itong iglesia na inyong ginagamit dito sa Kalamba, na maging liwanag at asin
ang katotohanan ng aming buhay na dahil sa inyong pagbabago sa amin, dahil sa inyong kapangyarihan na namumuhay sa amin, dahil sa presensya ninyo ay maraming tao ang makakilala sa inyo. Tulungan niyo po itong iglesia na maging buhay na patotoo na inyong kapangyarihan, inyong katapatan, at inyong pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay patuloy na binibigyan ng pagnanais na pumunta at magsamba sa inyo, Panginoon. Naway ito po ay magamit palalo upang mas lalo pang maraming tao ang makilala sa inyo. Tulad ng aming natutunan, wala po kaming kami po ay useless, hindi kapaki-pakinabang, hindi dahil lang sa inyo, Panginoong Hesukristo, at sa inyong pagliligtas sa amin. Kami po ay nagamit ninyo sa gawain na hindi namin maisip na makita sa aming sarili dahil di kami karapat-dapat dito, Panginoon. Napasalamat kami, Panginoon, na ginagamit niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat at pati na rin sa mga kapatiran namin dito, buong pamilya, bawat pamilya na nandito ay naway makita sa buhay ng bawat isa, sa mga parents, sa kanilang mga anak, na may turo ang katotohanan ng inyong salita, na hindi lang maging dito sa lugar na ito, bagkus sa tahanan ng bawat isa, kayo, Panginoong Hesukristo, ang maging sentro ng kanilang pagsasama-sama, maging sentro ng kanilang pamilya, maging sentro ng kanilang buhay, Panginoon. Naway may pakita nila at may turo nila sa mga anak nila, Panginoon, na ito, katotohanan, ay magdudulot sa kanila na maidala sila sa katotohanan na kailangan nila ng tagapagligtas. Kayo, Panginoong Hesukristo, naway gamitin niyo po ang bawat parents na may turo ang mabuting balita, ang inyong salita sa mga anak ng bawat isa, Panginoon. Lord, we pray din sa trabaho ng bawat isa na nandito. Patuloy niyo pong gabayan, bigyan ng kalakasan sa kanilang trabaho at traveling mercy, Panginoon, kung saan man sila nagtatrabaho. Pagkaingatan niyo po sila at bigyan ng kalakasan, Panginoon, na magamit ang kanilang buhay para makapag-provide sa kanilang pamilya, Panginoon. At upang makita din ng kanilang mga anak, kayo, Panginoong Hesukristo, sa buhay ng kanilang pamilya, Panginoon. Naway patuloy kayong gumabay sa bawat isa at pati na rin po, Panginoon, na magamit ng wastot ng ayos sa kanilang mga sahod na natatanggap unang-una dahil ito po'y grasya ninyo, Panginoon, para sa kalwalatian niyo, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, sa mga missionaries na mga mahal namin sa buhay o mga kapatiran namin na nasa malayong lugar upang gamitin o magamit ang kanilang buhay sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, at pagbabahagi ng inyong salita sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Ito po ay napakabigat na gawain. Ito pong bagay na ito ay hindi namin makita o maipinta sa aming mga sarili, Panginoon. Bagkus dahil sa inyong kapangyarihan at sa inyong pagbibigay ng pagnanais sa puso nila, ay patuloy nila itong ginagawa at ginagampanan ng may pagpapakumbaba sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy niyo po silang ginagabayan, pinaprotektahan at pinagkakaingatan saan man sila ginagamit, Panginoon. At pati na rin po sa mga mahal nila sa buhay, ay patuloy niyo po silang gabayan at bigyan ng kalakasan, Panginoon. At mas lalong lalim sa kanilang pag-aaral at pagsamba sa inyo, Panginoon, pagkilala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga churches, ng mga iglesia na ginagamit, Panginoon, sa CDMC, even sa Cavite, Panginoon, sa MCDMC, at pati na rin sa mga outreach sa Cavite, Panginoon. Maraming salamat patuloy yung ginagabayan at binibigyan ng kaalaman, katalinuhan upang magamit ang kanilang buhay para sa gawain nyo at makatulong din dito sa gawain dito sa Calamba. Patuloy niyo po silang gabayan at bigyan ng maayos na kaalaman, desisyon, Panginoon, na magdudulot ng pagsamba at inyong kalwalatian ang maipakita ang umangat, Panginoon, sa desisyon ng mga leaders, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, mas lalo niyo po silang gamitin sa gawain maging sa iglesia at pati na rin sa mga tao o mga misyonero, Panginoon, na patuloy na sinusupport ng church, Panginoon.
na magamit itong mga funds, itong mga financial para sa kalulugod ninyo, Panginoon, para sa gawain ninyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ganitong gawain. Maraming salamat, Panginoon, na hindi niyo po pinabayaan ng bawat isa at pinagkaingatan niyo po kami sa mga nagdaang linggo. Hindi ka po nagkulang, Panginoon, sa amin. Hindi ka nagpabaya sa amin. Patuloy niyo yung pinapakita ang inyong cross, ang inyong kaligtasan, ang inyong ginawa patuloy sa amin. Nagpapakita lang sa amin na kailangan namin kayo, Panginoon. Dahil sa kaligtasan at dahil sa ebanghelyo na aming natanggap, masasabi namin, Panginoon, na ito ay dahil sa inyo at para sa inyong kaliwalatian lamang. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Tinataas namin lahat ng ito, may papuri, masasalamat sa inyo dahil kayo po ay Diyos na banal, makatarungan, mapagmahal sa inyong mga anak, hindi ka po nagpabaya sa amin. Naway gabayan niyo po ang iglesia at pati na rin ang outreach na ito na ano man ang plano ninyo, Panginoon, ay naway ito po ay pinapanalangin namin na mangyari, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, at pati na rin ang gawain dito ay patuloy na mas lalo mag-produce ng marami pang ministry, Panginoon. Patuloy niyo pong gabayan ang mga kapatiran na nandito na inyong ginagamit upang mas lalong dumami ang gawain at mas lalong maraming tao mas kumilala sa inyo, Panginoon. At tinataas namin lahat ng ito ng ipapuri pasalamat sa inyo. At dinadalangin din po namin ang gobyerno, Panginoon. Wag patuloy niyo po silang gabayan sa kanilang mga pagdedesisyon. At pati na rin dito sa Pilipinas, Panginoon. Pagkaingatan niyo po sila at bigyan ng maayos na kaalaman patungkol sa mga batas na kanilang aprobahan, Panginoon. At naway ito po ay dulot at dahilan dahil lang, Panginoon, sa kanilang takot sa inyo. At naway hindi po ito mga batas na gagawin nila ay magbibigay ng kasamaan at pagkasira ng maging ng bansang Pilipinas, Panginoon. Tulungan niyo po ang government, ang President, Vice President, Senators, pati na rin ang mga mayors. At naway patuloy namin panalangin ng bawat isa, Panginoon, na ginagamit niyo na maglingkod sa bayan para sa inyong kalwalatian at papuri, Panginoon. Now to Him who is able to keep you from all stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Lahat ay nagsabing, Amen. Save us for a purpose and for missions, to go and make disciples of all nations, to teach and to observe all things you have commanded. We promise you be with us till the end of the age. To Jesus to love and save us from our sins. It's not us made us a kingdom. He made us priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Ay makakaupo na po. For some, may announcement po ba? Naman po, you can stay and have fellowship with one another. May food din po tayong pagsasaluhan. Praise God. And if the Lord allows it, hindi pa tayo raptured next week.
may we meet again. Thank you po.